Ito lang po sana gusto ko itanong sa inyo mga taga-Pasay. 20 years ago, magkakapareho kayo ng income ng Taguig, ng Pasig, Parañaque at Pasay. Bakit po ang Pasay nasa state of decomposition? Kung wala hong national projects na ginawa dyan sa gaming center, wala hong nangyari sa inyo. Hindi ako magtataka. 18 taon, wala ako narinig na isang bill na na-file ng congressman nyo o hindi ko narinig na nagsalita sa floor ang mga representante nyo. Sa eskwela ho, sa eskwela, paano ka papasa? Written exam, recitation. Hindi mo ka narinig magsalita, di zero na sa recitation. Tapos, walang sinabit na bill. Paano papasa? At bakit nyo pinapahintulutan na mamalagpag? Ngayon, tinatanong ninyo, bakit si BP Sara kailangan natin? Dahil si BP Sara. Magandang hapon po sa lahat. Ako si Attorney Jean and staunch supporter of the Dutertes because I served under the leadership of PRRD during his term. So I was in Malacanang. I was working at the office of the President and I saw how he was really like Tatay Digong. Para po talaga siyang ama ng ating bansa na tila ay hindi natin nararamdaman ngayon. So, yung tanong niyo po tungkol kay former Senator Villanes, sa legal po kasi, parati po natin ina-establish muna ang jurisdiction. So, yung question ng impeachment, unang-una po sa lahat, ano po talaga ang jurisdiction? Meron po bang karapatan ang House na mga nag-i-impeach kay BP Sara na nasa posisyon nila at nagre-represent kuno sila ng kanilang constituents? Nire-represent po ba ng ating representative sa Pasay kayong mga constituents? Nararamdaman niyo po bang represented kayo sa House of Representatives? Hindi po. Kasi po lone district tayo eh. So having said that, yung tanong niyo po tungkol kay Trillanes, ano po kasi yung standing niya para magsabi na meron siyang mga ipe-present na proof or evidence laban kay BP Sara? In the first place, ano po yung kaugnayan niya? Dapat i-establish na yun. Bakit ba siya nandyan? Sino bang nagpopondo sa kanya? Ano ba ang kanyang legal standing para mag-appear to become a witness? Kasi po ang witness ay merong personal knowledge. Di ba po, pag sinabing witness ka, you have personally seen and heard. So kung meron siyang personal knowledge tungkol sa mga ibinibintang nila na anomalya na ginawa ni BP Sara, dapat direct personal knowledge na yun for him to be a credible witness. Pero dahil puro hearsay nga, puro inausap niya yung mga pwedeng mag-witness kay BP Sara, tapos siya yung tatayo doon para magsabi kung ano yung mga magiging basis niya, wala mo talagang credibility. So ang tanong po natin, ito po bang mga tumatayo laban kay BP Sara ngayon sa impeachment, talaga nga po bang they represent the will of the people? Kasi hindi naman po talaga nila nire-represent yung boses ng taong bayan. In the first place, yung binanggit po kanina na COMELEC, ang tanong ko po sa mga Pasayenyo, naniniwala po ba kayo na ang mga nakaupo ngayon ay sila talaga ang inelect ng mga Pasayenyo? At walang padding, at walang dagdag, at walang bayan. Yung totoong labanan na pinipili na po ng mga Pasayenyo para mag-represent sa atin. Sila po ba yung mga nakaupo ngayon? So, yun din po. Kay Trillanes, sa ating House of Representatives, ano po yung standing nila at jurisdiction nila para magkaroon ng karapatan na i-pursue itong proceeding na to against BP Sara na sinabi nga po ni Vice Bong Tolentino na elected
by 32 million people. Ayun po. Paliwag na lang. Ayon kasi kay Ombudsman Boying Remulla ay handa daw siyang tumulong sa House of Representatives lalo na sa saling ni VP Sara. Dapat ba? Dapat po bang tumulong ang ombudsman sa pag-present Yes po, ma'am. ng salin? Ni VP Sara sa House of Representatives. Supposedly po, ang ombudsman ay impartial. Tama po ba? Dapat wala silang kinikilingan. Kasi sila ang nagpro-prosecute sa mga corrupt at sa mga may kasalanan. Pero for them to help, nakikita na talaga natin yung mga biases. Di ba? Obvious naman eh. The more po nilang kinikilingan yung mga lumalaban sa mga Duterte, the more po natin nakikita na planted lahat. Di ba po? Sa kanila yung tao sa mga opisina, sa kanila yung tao sa mga ahensya. So, dumudugo na po ata yung puso ng taong bayan, pero napipil nyo ba na parang helpless tayo? Yes. Alam po yung mga pwede natin gawin. Yung mga ganitong ino-organize na mga grupo, we can really do signature campaigns, mag-sign up po kayo bilang member, magpa-sign up po kayo. Ako po, pag nag-parlor, nag-tricycle, nag-taxi, nag-grab, tinatanong ko po, Duterte po ba kayo? Tapos meron po akong mga kinukuhang number nila. Tapos tinatanong ko, willing po ba kayo mag-sign sa Kami Naman Tayo? Tapos binibigay po nila, willing po ba kayo magbigay ng ID para po makapagsubmit tayo ng petition sa Supreme Court? Ganon. Willing po ba kayo mag-participate? Kasi yun po yung legal process. Hindi naman natin pwedeng asahan na lang yung pag-iingay sa Facebook. Hindi naman natin pwedeng asahan yung pagrarally na lang sa mga kalye. Kailangan po, meron po tayong gawin na concrete na mga action para po masabi na yung nagre-represent po dito sa amin sa Pasay na nakaupo doon ay hindi niya po talaga nire-represent ang kanyang constituents. Ayun po. Thank you po. Thank you, Attorney. Salamat po, Atty. Mayroon pa po. Alam niyo dito sa May lahat nangyayari dito sa Pasay. Kung walang alam ang mayor at congressman, walang mangyayari. Okay? Lahat yan alam nila. Sila yung nagli-lead eh. Alam niyo ba, yung mga building dito, nagpapabit sila, hindi kompleto ang dokumento. Pag natapos na yung building, taka nila kukompletohin ang dokumento. Ayos yan. Iba sila. Okay, pag nag-project sila, lalagay nila yung commission na gusto nila. Hindi nila pag-uusapan kung magkano yung project cost, kung magkano yung para sa kanila. Kasi may arkitekto ko, kinuha nila. Yung arkitekto ko nag-drawing ng building na para kay dating OIC Mayor, Dwight Calixto, yung 33 crores, sa sports complex sana. Okay? At yan ang sinasabi niya sa akin. Pare, yung arkitekto, yun ang kumuha sa akin, yung arkitekto nila dito. Yung namamayagpag na arkitekto rito. Dito, talagang Pasay Mafia na eh. Huwag nyo nang asahan na magkakaroon ng parehas pagdating sa project, paggawa ng dapat na gawin dito sa Pasay. Katulad nung sinasabi, di ba? Kailan ba nakinig sa atin yung mayor saka yung congressman na yung ginagawa nila para sa atin? Wala. Wala silang pakialam. Basta, eleksyon, tumanggap kayo ng 300, 500, patay kayong bata kayo. Yung nga 300 na lang eh, di ba? Pinakamataas na yung 1,000 pag malakas kayo sa kanila. Pag may nahina kayo, 300 pesos na. Okay? Kaya talaga yung barangay, ayaw nilang paliitin para tayong mga oposisyon, mahirap makumbinse yung mga barangay captain. Gagasta ka ng 201 barangays, bibigyan mo pa, paano ka mananalo dito sa labanan sa Pasay? Talagang intentional ginagawa nila yan. Ayaw nila magpawasan para mamahirapan tayo. Okay, nasagot na ba yung tanong mo?
Ano ba yung tanong mo? Ang katanungan ko po sir ay ganito. Marami po kasing nagplano na gusto panagutin ang karamilang congressman o kung sino man yung nakatanggap ng malita na hindi nila nakitaan ng proyekto sa kanilang lugar. Yun ang katanungan sir. At ito po ba, kasi nakikita ko po na solid yung Pasay, nagtutulungan, nagkakaisa. May hakbangin po ba ang pagkakaisa ng sama-sara tayo upang mapanagot itong mga nakatanggap? Kasi dapat ang magkakaso dito kung saan ang congressman na nagkaroon ng insertion doon ang mga tao magmamasid. Saan napunta? Tuloy nyo sa mga proyekto na ghost project, di ba po? Wala. So, pwede dapat nila kasuhan. Pero wala pa pong naghakbang na mag-file ng kaso. Yun na, hindi niya iniingahan niyo ko si Atty. Perdito Casio na siya mag-lead kasama yung mga kasama niya sa law office. Saka yung naglalabasan ngayon, na-file na ng case. Kasi nga, nangyayari, yan mga Rimulya, maniniwala ka ba? Tao nila yan eh. Aso nila yan, yung dalawang magkapatid. So walang mangyayari dyan, talagang may ipin. Basta kayo nagpakilala na makadigong kayo, makasana kayo, wag ka nang mag-isip na mananalo kayo. Lahat nasa payroll na nila eh. They're doing, sabi ko nga, last ditch. Baka makalusot, baka mag-prosper yung, yung impeachment. Pero, sabihin ko nga sa inyo, hindi mangyayari yan. Okay? Yun lang talaga. Wala ka naman, nakikita mo, para lang eh. Nakikita mo ngayon, sa swela lang eh. Correct. Nag-i-enjoy lang tayo pa, nag-i-enjoy sila pag nagdidebate tayo eh. Di ba? Huwag na, isa na lang tayo. Wala tayong pakialam sa mga yan. Gawin natin yung dapat natin gawin. Hayaan nyo, I'm trying to convince yung mga lawyers para file na ng case. Sila dapat nagtatatakbo eh. Di ba? Ito mo yung 18 na Marines, sila pa yung dinimanda, sila pa yung ginugulo, di ba? Dapat kunin nila kagad para ma-file ng case kung sino man yung nakatanggap ng maleta. Baligtad, wala po tayong maasahan sa Malacanang. Wala tayong maasahan sa mga congressmen. Wala tayong maasahan sa LGU, sa ombudsman. Wala po. Talagang lang, Supreme Court lang. Talagang napakahirap. Kaya na, ang sinasabi ko, i-psychologize natin sa sarili natin na one of these days, magagalit na yung Diyos, maliliwanagan na nila, hindi pwede itong impeachment, makakagalaw na lahat. Di ba? Kasi kailangan talaga, ano yung pagkaganyan? Meron talagang perang gumagalaw para doon sa cases na mapapile. Hindi pwede yung laway. Di ba? Correct. Kailangan talaga, magano tayo. Ano din tayo, makiusap din tayo sa mga lawyer na take the cudgel, mag-file sila ng case on their own. I-supplyan na lang natin ng mga ebidensya. In addition doon sa kakatanungan mo, salamat po, Kuya Kong. Much better kung kahit pa paano. Tagal lang po natin. Kanina po, dinalakay po natin yung mga gagawin natin sa sama-sara tayo. At isa po yan sa mga issue na tinitindigan ng sama-sara, yung corruption. Not to corruption. So kasama yan, yung blood control at iba pang mga proyekto, mga uupuan po yan ng convenor at ng mga leaders ng sama-sara. Uupuan po yan at isang matitinding mga diskusyon dahil ihahalay natin ano-anong mga aktibidad ang pwede. Kung yung sinasabi sa ni ma'am, kung meron bang mga proyekto dito sa Pasay na posibleng kasama sa Malimaleta, kasama po yun sa pag-uusapan ng sama-sara. Meron naman po kami mga ilan na nakikita, yung mga nakikita na sa kanyang mga barangay, sisisirin talaga natin kasi tinatago talaga no? Alam niyo yung mga ilog, merong mga riprap na ginawa, kaya lang, mapapansin mo mababa. Yung baka lang, yung pelote lang mabawas na ganyan, kahabaan nun, ang laking pera nun. Yung labor nun, plus yung nabawas na pelote, sa kahabaan ng River Galina o ng Margabang Creek, malaking pera yun. Nakala lang natin, meron ng riprap, pero dinaya na pala. Kasama po yan sa mga pag-uusapan ng sama-sara. Huwag po kayo magdalala.
at nakahari din po yan. Patutunayan natin na siyempre yung ating representative, talaga bang representative natin o ano ba? Di ba? So kailangan sisid talaga tayo para mabulat-lat natin. Kasi kung sa ibabaw ang labanan, ano tayo sa ibabaw eh, may media, may pera at lahat sila na hawak yung nasa nakaupo. Pero kailangan natin sumisid habang nag-oorganisa. Hindi pwedeng tayo sa ibabaw mag-uusap lang nito. Dapat na-educate natin yung ating mga kabarangay, yung ating kapitbahay, mai-organize. Pagkatapos i-educate, kapag ang mga tao ay kulang ang alam, hindi organisado, doon po tayo lalo. Pag marami tayo, edukado yung mga tao, marami tayo, yung pang importante. There is power in number. Pag isang platitong mali tayo, wala po yan. Mag-dribble-dribble lang tayo. So mag-organisa tayo. Mag-educate tayo ng taong bayan sa Pasay sa Pasay. Salamat po. May dala pa po ako, dalawa po akong katanungan. Yung sama-sara tayo, alam natin sa 2028 tatakbo po. May napupusuan na rin po ba kayo na magiging kaagapay ng presidente na si VP Sara Duterte? At ang pangalawang katanungan ulit po para sa lahat, ano po ang layunin ng sama-sara tayo sa darating na 2028 election? Yun lang po, maraming salamat. Para po sa lahat ng katanungan po. Salamat po. Sa una niyo pong tanong, kung may napipili kami, sa tingin po namin si Vice President Sara po ang higit na nakakalam kung sino ang karapat dapat na inuklo at kasama niya bilang pangalawang presidente, pangulo. Ano po? At naman po sa tinatanong niyo tungkol sa sama-sara tayo, ma'am, ipaglalaban namin si Vice President Sara para sa year 2028. Siya na po ang maging 100% na maging pangulo ng ating pong bansa. Dahil tama na po, sawang-sawa na po kami sa nakaupo ngayon. Walang ginagawa. Puro pamumulitika, puro paninira, puro pagnanakaw. Yun lang ang kanilang kayang gawin. Nagnanakaw sila para ibigay sa mga kasakpi nila na maleta-maleta para sirain ang buong angkan ng Duterte. Pero hindi po papayag ang sama-sarap tayo. Kami po ay naninindigan at titindig at tatayo ang buong samang organisasyon ng sama-sarap tayo. Kaya po, sa inyo lahat, kami po ay nakikiusap na ipaglaban natin ang ating karapatan. Ipaglaban natin ang ating kinabukasan. Ipaglaban natin si Sara Duterte bilang Pangulo ng ating bansa. Salamat po. Ay, still 2028! Mga kaibigan, nais ko, gusto ko man pong ituloy yung question and answer. Kulang na po tayo ng oras, pero bago yan, gusto ko munang mahinga ng short message si Ganito Rialado. Opo, ayun po. Wala tayong ano, tayo. Ha? Okay lang, sir. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa loob po ng mahigit 20 taon, ako po ay nanirahan sa Davao City. Madalas kong bisita rin si Chol Alas. Sa barkada kami dito. Noong mga panahon na nasa Davao ako, nakita ko kung paano nag-transform yung Davao. Alam niyo, nung dumating ako sa Davao, pag nanood kayo ng sine, alam mo, may tao sa balcony kasi gumagalaw yung buong sinehan. Pero nag-develop na ho ngayon, napakaganda rin ng Davao. Pati ho mga facilities, wala akong masabi. Ito lang po sana gusto ko itanong sa inyo mga taga-Pasay. 20 years ago, magkakapareho kayo ng income
ng Taguig, ng Pasig, Parañaque at Pasay. Bakit po ang Pasay nasa state of decomposition? Kung wala ho national projects, ginawa dyan sa gaming center, wala ho nangyari sa inyo. Hindi ako magtataka. 18 taon, wala ako narinig na isang bill na na-file ng congressman nyo o hindi ko narinig na nagsalita sa floor ang mga representante nyo. Sa eskwela ho, sa eskwela, paano ka papasa? Written exam, recitation. Hindi mo nga narinig magsalita, di zero na sa recitation. Tapos, walang sinabit na bill. Paano papasa? At bakit nyo pinapahintulutan na mamalagpag? Ngayon, tinatanong ninyo, bakit si VP Sara kailangan natin? Dahil si VP Sara, hindi niya ito-tolerate yung mga ganyan. Nakita nyo dati, di ba? Nanuntok si VP Sara sa Davao. Natutuwa kayo kasi ngayon na kayo nakakita ng nanuntok. Pero alam mo talaga ang istorya nun? Hindi pumunta sa kanyang mga mahihirap, mga squatter. Nakikiusap na kung pwede, wag muna silang paalisin. Nagbigay siya ng salita. Hindi, ako pupunta ron, sabihin mo sa sheriff, hintayin ako, mag-uusap muna kami. Ano nangyari? Giniba yung mga bahay. Kaya dumating yung tao, galit na galit. Ganyan magalit si VP Sara. Pag sinabi niya umayos ka, umayos ka. Yan ang kailangan natin dito. Para umayos ang Pasay, lagyan natin matibay ng ulo. Lagay natin si VP Sara at pagpalita tayo ng literato rito sa Pasay. Sama tayo! Salamat po, sir. Bago ko ibigay ang microphone sa kay Sir Mel Orchales. Nandito kami sa Pasay Food Trip, ma'am. Proud Bisaya. Ako na lang, ma'am. Ma'am, pwede pakikwento, ano po itong kaganapan ngayon? Ano po bang ibig sabihin itong sama-sarang tayo dito? Ito po, sama-sara tayo. Nilalaunch po namin para po ipakita ang aming suporta sa ating pong minamahal na Vice President Sara Duterte. At the same time po ay sineselebrate na rin namin po yung karawan ng ating minamahal na tatay, Tatay Digong, sa 81st birthday niya po bukas. Kaya po sinabay-sabay na po namin na itong amin pong nilulunsad ngayon ay para po sa mga tiga-Pasay na masigurado namin, matiyak namin at patinindigan namin ang aming malasakit sa ating mga kababayan upang ang ating pong maging Pangulo sa 2028 ay masigurado namin na si Inday Sara Duterte. Ilan po bali ang miyembro ng sama-sara tayo dito sa Pasay? Sa ngayon po, dahil ito pa ay aming nilunsad, soft launching pa lang po kami. Pero sa ngayon po ay meron na po kami mga 155. Sa ngayon po, nag-iisa pa lang ito sa National Capital Region, tama po? Opo, isa pa lang po yun. So, ang target nyo, mapalawak pa ho ba ito sa, hindi lang sa Pasay? Ano po yung pinaka... Opo, hindi lang po ito sa Pasay. Talaga po kami yung lalabas ng syudad para po talaga ikampanya at matiyak po talaga yung kanyang kapanalunan. Ano po yung pinaka mensahe ng sama-sara tayo dito sa gabi ito po? Ang aming po mensahe ngayon sa gabi ito ay aming pong ipaglalaban ang kinabukasan ng ating bayan na mailagay at matiyak ang pagkapanalo sa 2028 ng ating Vice President Inday Sara. Dahil siya po ang tunay na may malasakit, tunay na may pagmamahal at tunay na ina ng ating bansa. Pwede po bang maipakilala niyo po sa amin? Sino-sino yung tumatayo o yung mga opisyal ng sama-sara? Bali sila na po, magpapakilala. Una po ang ating pong Ate Baby. So, ito po ang ating ng bayan, Ate Baby. So, si Cap. Si Kapwag ng Barangay 17. Onslin Reyes po. Ako po si Bong Tolentino, isa din po sa mga container. Hector Bongat po ng Barangay 178. Advisor po namin. Attorney Tinching po, Legal Counsel. George Regan Apicas.
Bali bukas po yung kaarawan po ni Tatay Digong. Ano po yung mensahe po natin para po sa ating dating Pangulo habang mensahe na rin po sa ating mga kababayan na talagang patuloy na sumusuporta kay Tatay Digong. Tatay, happy birthday. Ang aming pong hiling sa buong may kapal ay maging malakas, malusog ka, at pagpatuloy mo ang iyong kaninindigan. Pagpatuloy mo ang iyong malasakit sa taong bayan. Pagpatuloy mo ang laban natin para po sa katiwalian, sa mga magnanakaw, sa korupsyon, sa mga adik, sa droga. Lahat po, tatay, mahal na mahal ka po namin. Mahal na mahal ka po ng mga Pilipino. At umaasa po kami na makakabalik ka at makakauwi ka. Tatay, I love you. Happy birthday. Ano po ba kayo mensahe kay Tatay Digong? Kayo po. Tatay Digong, dating PRRD. Actually, di ko siya tatawag na ex-eh. Siya pa rin yung presidente natin. Happy birthday. Wish you good health. Long live. Pero kung talagang ano yung pupol para sa'yo na Diyos, kung ano yung kakabuti sa'yo, nasa Diyos yun. Kay BP, sa kanyang anak, stay strong. Pag nai-imagine ko yung pinagdadaanan nung mga anak niya, kung nilalagay ko yung sitwasyon ko sa katayuan nila, mahirap eh. Yung mo, yung tatay mo, ilang beses nag-birthday na napakalayo. Ang hirap nun. Napakasakit. Pero wala pong ginawa yung gobyerno natin eh. Masyadong hindi makatao, hindi makadiyos. Nagpalibing sa tatay ni BBM, pero ganyan po yung kapalit na ginawa niya. Yung nga sabi ko na yung magiging Pilipino po natin nawala dahil sa politika. Masyado tayo magalang sa MRT, sa mga senior. Pero yung dating presidente naman, may katungkulan, binaboy niyo po, pinastos din niyo. Kanina, nung kumakanta ng happy birthday, medyo gusto kong matangay kasi hindi naman po magaling si Presidente totally eh. Meron din siya pagkakamali. Wala pong magaling na tao. Ang sa akin lang, andun po yung pag-asa eh. Nabago yung Pilipinas kahit paano, hindi yung pag-asa. Pero binalahura po ng Presidente natin ngayon. Hi, happy birthday. Tatay Digong, happy birthday po. Patuloy ka po namin pinagdarasal. Sana po ay makauwi ka na dahil ikaw po ay mahal na mahal po namin. Huwag po kayong mag-alala dahil po si VP Sara ay tutulungan po natin para manalo po siya sa 2028. Yun lang po, maraming. Siyempre po, binabati po namin ang aming Presidente, Digong Duterte, sa kanyang pong arawan. Ang wish po namin Tagalansod ng Pasay ay magkaroon po siya ng isang kalakasan na loob, ang kanyang kalusugan, habang nandun po siya sa daig. Tayo po ay patuloy na manalangin para po mabigyan siya ng kalakasan na hindi po pwede ang ganitong sitwasyon na magpatuloy sa ating bansa. Dahil hindi po dapat ipinamimigay ang soberenya o ang ating mamamayan sa jurisdiksyon ng ibang bansa. Sapagkat tayo po ay meron sariling batas, tayo po ay may sariling korte, na siya po dapat ang tumitingin kung sino po ang may sala. Hindi po dapat pinamimigay ang teritoryo, hindi po dapat pinamimigay ang tao ng isang bansa. Tay, nandito po kami, happy birthday, at nandito po kami sumusuporta sa iyo kahit sa anong laban. At sa inyo po, aming Pangulo, Inday Sara Duterte, kami po Tagalansod ng Pasay, lalaban po at isisigaw. Simula ngayong araw na to, isisigaw namin ang isang magandang Pilipinas sa liderato ninyo. Happy birthday, Tatay Digong. Happy blessed birthday po, Tatay Digong. Again, I served under your leadership. I met you face to face several times. I shook your hand and
sa 45 years ko po na nabubuhay dito at namulat sa politika, there will never be any other president like me na maipagmamalaki po namin that the streets were safe, that the criminals were scared to commit crimes. And bilang Kristiyano po, we believe that you were called to your position for such a time as this. And bilang abogado po, naniniwala rin po kami na ginawa niyo po lahat ng makatarungan para sa sambayan ng Pilipinas. So we always praise God for your life. May the Lord lengthen your years. And may the Lord bring you home safe. We love you, Tatay Digong. And we love VP Sara. We love you. Tatay Digong, first time I met you, marami na akong pagdaanan ng Pangulo ng Pilipinas. Kung nakita ko po kayo sa Pampanga, talagang pinagdamutan po ako. Iba po ang dating nyo. Kaya kinakailangan makauwi po kayo dahil kayo lamang po ang pag-asa ng ating bansa. Ngayon pong gabi nito, ang sasabihin ko lamang po sa inyo, Hubert, maligayang kaarawan po sa inyo. Mabuhay po ang bansang Isa lang. Bali, siyempre, karawan ni Tatay Digong, ito po yung regalo namin sa kayo. Yung buo ng sama-sara tayo. Dahil siyempre, paborito niyang anak si Sara, at sinasabi niya, yan ang panlaban niya talaga. Yan talaga yung panlaban natin, sa bayan natin, regalo namin sa kanya. Yun lang. Ito, magsama-sama tayo, sabay-sabay tayo sa magsama-sama tayo Sa 2020. Okay,